Pasado na ang pagpapadala ng contingent ng Pilipinas sa Myanmar para tumulong sa humanitarian at disaster response makaraan ang magnitude 7.7 na lindol sa lugar. Tiniyak rin ng Department of Foreign Affairs ang tulong sa mga Pinoy na naapektuhan ng trabaho, tirahan at iba pa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Gav Villegas ng PTV Manila. Nananatili pa rin sa 4 ang bilang ng mga Pilipinong unaccounted o nawawala sa Myanmar matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol noong Biyernes. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, pinakaapektado ang mga Pilipino na nasa Mandalay na siyang pinakamalapit sa epicenter ng lindol. Karamihan sa mga nagtatrabaho ng mga Pilipino ay mga guro, office worker at mga travel agent. Ayon pa kay de Vega, may mga Pilipino rin ang humihingi ng tulong. May mga Filipino humingi ng assistance, hindi dahil nasaktan, pero baka kailangan lumipat ng lugar o nawawala ng trabaho muna. Humingi ng financial assistance, authorization yung ating embahada na ibibigay natin, over $100,000 yan, para sa gastos, para sa mga kailangan ng ating mga babayan. Nakatakda rin magpadala ang Pilipinas ng contingent sa Myanmar para tumulong sa humanitarian and disaster response efforts. Ang nasabing contingent ay siya ring ipinadala ng Pilipinas matapos tumama ang malakas na lindol sa bansang Turkey. Sa ngayon, wala pang Pilipino ang nasaktan o nasugatan sa pagtama ng lindol sa Thailand. Wala ring humihingi pa ng repatriation mula sa Myanmar at Thailand para bumalik sa Pilipinas. Para sa mga nawawala ng Pilipino kaanak sa Myanmar, mangyaring ipagbigay alam sa embahada sa pamamagitan ng numero maaring tawagan na nasa inyong TV screen. Maaari ring tumawag sa OWA Hotline 1348 dito sa Pilipinas o mag-message sa Overseas Filipino Help Facebook page o magtungo sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Pasay City. Samantala, nananatili pa rin sa kustodiya ng mga pulis sa Qatar ang 17 Pilipinong nagsagawa ng political rally bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy pa rin ang investigasyon sa mga ito. Posibleng maharap sa deportation o pagkakakulong ng hanggang 3 taon at multa na abot sa 50,000 reals ang parusang pwedeng ipataw sa mga Pilipino na nagsagawa ng political rally. Muli ring nagpaalala ang DFA sa mga Pilipino na nasa Middle East. Payo lang sa mga kababayan, sumunod sa mga advisory ng embassy. Wala tayong kapangyarihan sa Qatar. Ang Qatar ang may ang Qatar authorities ang may kapangyarihan doon. Sumusunod lang tayo sa kanilang mga rules and regulations doon, no? Na bawal ang political rally. Umaasa rin ang DFA na mapapalaya ang mga nahuling Pilipino.